tinatry kong pag-usapan natin si RDL Baby Face Solution. Madami din ang nagtatanong sa akin kung pwede ba ito sa pecas or melasma. May nakita ako sa supermarket, so pinicture ko at para makita ko na din ang mga ingredients neto. So, the ingredients are hydroquinone and tretinoin. At kung follower kita, alam mo na ang hydroquinone ang isa sa recommended kong gamot sa pecas at si tretinoin ay family member ni retinol at retinol which are retinoids. Pero si tretinoin ang pinakamatapang sa lahat ng retinoids. You see, may mga ganitong products na tubig ang consistency dahil mas madali daw itong i-formulate ayon sa research ko. Itong RDL ay talagang dalawa lang ang nakasulat na ingredients and I am sure may iba pa itong kasama, at least preservatives para hindi ito mabilis masira at sana lang talaga ay sinulat nila lahat ng ingredients. So ang tanong ng karamihan, pwede ba itong igamot or gamitin sa pecas or melasma? My answer is yes, pero may tamang procedure ng paggamit gaya ng Brilliant Skin Rejuvenating Cream na merong hydroquinone at tretinoin. I won't recommend RDL Baby Face Solution kasi meron pang mas magandang gamitin. Pero kung gagamitin mo ito ay eto ang kailangan mong tandaan at sundin para hindi ka magkaroon ng negative side effects. Number 1, sa gabi lang ito gagamitin at sa umaga ay gumamit lagi ng sunscreen araw-araw. Number 2, ganito ang pag-apply. Kung nasaan ang pecas or melasma or maitim sa iyong mukha ay doon lang ang lalagyan ng RDL. Halimbawa, kung nandito sa cheeks or sa pisngi, dyan lang yung lalagyan. Kung nandito naman sa forehead, dyan lang din yung lalagyan. Or kung nandito sa nose bridge, dyan lang din ang lalagyan. So halimbawa, ito ang RDL at meron kang cotton. Ipatak ito sa bulak and then kung nasaan yung maitim, halimbawa dito sa pisngi, ay doon mo lang ito idadampi. Hindi mo ito ikukuskus. Okay? Huwag kuskusin. Idadampi mo lang ito. At yung mga area sa mukha mo na walang maitim or maputi naman ay huwag mo na itong lalagyan ng RDL. At eto pa, tandaan ninyo ito ha, kapag nadampihan mo na yung area na merong maitim or merong pecas, huwag mo nang ulitin na patakan pa ang cotton at dampihan pa ito ulit. Huwag mo nang ulitin. Tama na ang isang beses lang. Okay? Para hindi mairita ang iyong skin. Number 3, pagkatapos maghilamos sa gabi ay saka gamitin si RDL, saka ito patungan ng moisturizer. Number 4, dahil baguhan ka sa RDL ay 2 beses mo lang ito gagamitin sa 1 linggo sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, kung walang irritation na nangyari sa iyong skin, walang pamumula, walang paghapdi, walang pangangati ay pwede mo na itong gamitin ng 3 times a week sa loob ng 1 buwan na naman ulit. Pagkatapos ng 1 buwan, kung okay pa rin ang skin mo ay pwede mo na itong gamitin ng every other night sa loob ng 1 buwan na naman. Number 5, 3 buwan lang ito gagamitin at pinaka-importante na magkaroon ng break time sa paggamit ng RDL. So, ibig sabihin ay magpapahinga sa paggamit ng RDL ng 2 buwan. At sa loob ng 2 buwan na yan na pahinga sa RDL ay kailangang gumamit ng ibang skincare ingredients para hindi bumalik ang pecas or melasma. At meron na akong nagawang video kung ano ang mga gagamitin sa loob ng 2 buwan na yan. Ilagay ko ang link ng video dyan sa comment section at panoorin nyo na lang. Pagkatapos ng 2 buwang break ay pwede nang bumalik ulit sa RDL kung meron ka pang pecas or melasma. Number 6, umiwas sa sobrang pagbabad sa araw. Ang sunscreen ay kailangang mag-reapply every 2 to 3 hours. Number 7, huwag itong isabay sa retinol, base acids gaya ng AHA or BHA at mga sabon na merong actives kagaya ng kojic acid soap. Number 8, huwag itong abusuhin dahil meron itong malalang side effects kapag hindi sinunod ang tamang paggamit. Number 9, bawal ito sa mga buntis at nagpapadede. Number 10, kung pimples or pimple marks ang problema mo sa iyong skin
ay huwag na itong RDL ang gamitin mo. May iba pang options na safe pati sa mga buntis at nagpapadede. Basta lahat ng mga videos ko na related sa topic natin ngayon ay ilalagay ko ang mga links dyan sa comment section at panuorin nyo na lang para maintindihan ninyo. There you go. I hope na naging malinaw na sa inyo si RDL at meron kayong natutunan sa ating video ngayon.